Trabaho sa gitna ng bagyo? Madalas narinig yan sa field ng construction. Pero para sa isang solar project engineer, iba ang bigat ng salitang dedikasyon kapag ulan na ang kalaban. Sa bawat patak ng ulan, kasabay nun ang dagdag na panganib, abala at presyo na matapos ang trabaho kahit anong mangyari. Isa sa pinakaunang problema ay ang madulas na bubong. Kahit gaano ka pa kaingat, sapat lang ang isang maling tapak para mapahamak. Mahangin din kaya sobrang delikado magbuhat ng solar panels. Pwede itong liparin, bumagsak at makadiskrasya. Bukod pa dyan, kapag umuulan, tumataas ang posibilidad na tamaan ng kidlat ang rooftop. Lalo na kung may exposed metal mounting. Kaya sa ganitong kondisyon, cable pulling, inverter installation at control box wiring lang ang karaniwang natutuloy. Ang iba pang gawain gaya ng panel installation, racking or mounting system ay kinakancel muna dahil sa sobrang peligroso. Bukod sa delikado, may aspeto rin ng logistic na naapektuhan. Hirap ang delivery ng materyales, mababasa ang tools at minsan pati crew late or incomplete. Pero kahit ganun, kailangan pa rin magpatuloy. Bakit? Kasi sa kontratahan o pakyawan, may timeline kang kailangang habulin. Kahit walang natapos sa trabaho sa araw na yon, sasahod pa rin ng mga tao mo. Kaya kung hindi ka mag-a-adjust o maghahanap ng paraan para makapagpatrabaho, siguradong lugi ka. Pero hindi rin pwedeng isugal ang kaligtasan ng mga tao. Dahil kapag may nadisgrasya, hindi lang pera ang kapalit, kundi buhay, reputasyon at posibleng kasuhan pa. Kaya sa gitna ng ulan, kailangan may diskarte pa rin. Gagawa tayo pero ligtas. Tuloy ang trabaho pero may limitasyon. Ito ang tunay na kwento ng mga trabahador sa likod ng solar projects. Tahimik lang pero binabayo ng ulan at deadlines.